DCXL News. Kuha muna tayo ng reaksyon mula kay Senador Francis Tolentino, Senate Majority Leader. Senador Tolentino, sir, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila, DCXL News 558. Ay, magandang umaga po, Aljo. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Si Senator Tolentino po ito. Opo, Senador Tolentino, ano pong saloobin ninyo dito po sa pagkakatalsik o pagpapatanggal kay Senador Zubiri bilang Senate President? Kaibigan po natin si Senator Zubiri, napakabait na tao at malaki rin po ang naiambag sa Senado. So, alam niyo po itong mga leadership change sa Senado, ano po ito, decision po ito ng mayorya. At anything can happen kasi regalo lang yun naman yan ng mga colleagues natin na pantay-pantay naman po doon. So, talagang nangyayari po yan at kung ano man po ang naging dahilan, hindi naman ako makakomento roon, pero we wish him the best at galing po at napakabait na Senate President ni Senator Zubiri. Oo, nagsimula daw ito sa usapin ng charter change na lalong tumindi dahil sa mga pagdinig din ng PIDEA leaks. Any information about this, Senator? Ang mga spekulasyon po siguro yung iba dyan, hindi ako makakomento dyan. Pero just the same, kahit ano po ang pinagsimulan niyan, lahat po yan ay desisyon ng mayorya. So, majority rules po ang win sa Senado. So, 24 lang naman yan. So, lahat po yan ay democracy talaga po yan. Kung sino po yung mas maraming numero, yun po yung nananaig. Ganon din sa mga botohan. Opo. Wala na daw. Goodbye na daw yung chacha ngayon, Senador Tolentino. Hindi ko pa, nabasa ko ngayon sa isang mensahe ni Senator Jesus Pedro, ang bagong Senate President, na pwede pang pag-usapan. So, hindi ko pa masagot yan. Sa akin po, nakatutok po tayo ngayon sa mga gawain sa Senado at tayo po ang magbubukas ng Senado. Pakababahan itong telepono natin, diretso na po ako doon. Okay. At tayo rin po magsasara ng Senado. So, tayo po ay nakatutok sa paano mag-steer, paano magmonibela ng mga importanteng mga legislative measures. At bilang abogado, sa akin po, abogado rin po si Senate President Escudero. Sa amin siguro, ang aming punto rito ay yung kung ano yung may basihan sangayon sa Ligang Batas para po sa ating mga kababayan. Opo. Okay, may iba po ako, Senador Tol. Ano naman ang inyong saloobin bilang senador, bilang taxpayer at mamamayan ng Republika ng Pilipinas sa banta ng China nga ito, Senator Francis, Senator Tolentino, na manghuhuli na ang China ng mga trespasser simula June 15 na papasok sa kanilang inaangking teritoryo dyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea? Hindi po sa loob. Talagang mali po yun kasi sangayon po sa Article 73 ng UNCLOS, isang international treaty na signatory din ng China, bawal po silang maghuli, mag-detain, lalong-lalo na. Kasi binasa ko yung regulation nila Opo. Nakalagay po doon border. Hindi naman nila border po yung kung saan lugar yung tinutukoy nila, kung Baho di Masinloc man o Ayungin Shoal. Ang border po, ibig sabihin, yung kabila ng guhit ay lugar nyo na. Hindi po kanila yon. Ang coastal state po doon ay Pilipinas. Naglabas na po ako ng statement patungkol dyan na mali po yung gagawin ng China, yung June 15. Pero tingnan po natin yung mga nangyayari. Meron pong wala pa sa balita ngayon na nagkaroon ng magandang delivery po noong linggo ng hapon. Meron tayong 3 Philippine Navy personnel na may sakit na nakuha po natin yon at napaltan po natin ng 4. Nakadala rin tayo ng supply. Although magkakadikit na yung mga rubber boats ng China at Philippines doon sa insidente. Wala pa ho ito sa news. Sir, hindi pa ho ito nababalita. Sinasabi ko lang na sa ground meron naman pagbabago pero itong sinasabi 15 pa ho, tingnan po natin. Opo. Dapat ba tayong maging kampante? Huwag matakot na ituloy lang ang pangingisda ng ating mga kababayan, mga mangingisda po dyan, explore ang ating exclusive economic zone? Opo, hindi po tayo dapat matakot kasi kakampi po natin. Atin po yung lugar nga sarili po natin yung marine living and non-living resources dun sa area. So ituloy lang po natin yan. Oo. Naniniwala ka ba sa sinabi ng NSC na scare tactics lang ito? Yung bagong detention policy ng China? Talaga ba manghuhuli sila sa tingin ninyo, Senador Tolentino? Tingnan po natin. Pero kung makikita niyo po, tayo po yun nang huli nung isang linggo, di ba? Meron tayo na-detain na isang vessel na nagdumaong sa Zambales
na ang ginamit pa ay Philippine flag at ang laman po ay mga Chinese crew members. So tayo po yung nahuli sa kabaliktaran. So tingnan po natin, lahat po ito evolving pero hindi po dapat tayo tuminag sa isang pahayag na huhulihin. Ba't naman huhulihin? Atin naman yung lugar. Opo. At sinasabi din ng ilang mga analyst na dapat ay dumulog na naman tayo ng panibagong reklamo o petisyon sa ITLOS na ito o kaya panibagong petisyon dyan sa Permanent Court of Arbitration. Tama ho ba yung mga hakbang na gagawin na naman natin? Opo. Tama po yun. Yun po yung proposal ko. At tama po yun pag may nangyari na. Kasi ngayon, wala pa akong tatanggap na husgado kung wala naman nangyari. Opo. Ito naman po, ano naman ang inyong saloobin dito po sa pagdinig tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan daw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China? Ito'y bunsod daw kung bakit naging agresibo ang China sa atin ngayon. Senator Tolentino. Tayo po meron tinatawag na interparliamentary courtesy. Kung naman po ang ginagawa ng lower house, hindi po tayo nagkukomento po roon. Ginagalang po natin ang kanilang mga ginagawa. Opo. Mensahe na lang sa pangkalahatan, Senador Tolentino, sa ating mga kababayan nakikinig ngayon. Go ahead po. Sa atin po mga kababayan, siguro itong pagpapalit ng liderato sa Senado, makakaasa po kayo sa mga bagong mga panuntunan. Ito po ay para sa ating bayan. At si Senator Tolentino po, kung nakita niya naman ang sipag ko noon, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko sa MMDA, ganun din po siguro magiging gawain ko rito at sa bilang bagong majority leader sa Senado. So, isipagan po natin at gagawin po natin yung makakaya para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ito po muli si Senator Tolentino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, Senador Francis Tolentino, Senate Majority Leader. Thank you!